We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class,
To continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose.
loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision.
Magandang umaga muli sa ating lahat. Welcome sa ating morning simbahay. Ating wini-welcome lahat nating mga pastors, mga leaders, mga disciples, mga cell group members natin, lahat po ng mga nanay at tatay, mga kabataan, mga pamilya na kasama natin sa ating morning simbahay every Sunday. Welcome po sa ating lahat mga kapatid, and good morning po sa inyong lahat, lalo na nasa Luzon, Visayas at Mindanao, at ganoon din sa ating mga kapatid na patuloy na naglilingkod kahit na may mga trabaho sila na nasa labas ng bansang Pilipinas, sa iba't ibang sulok ng bansa or daigdig, ay kasama po natin dito sa ating morning simbahay. So welcome po natin ang ating mga kapwa Pilipino na nasa iba't ibang bansa, mga kapatid. So again, good morning po sa inyong lahat. Simulan po natin ang oras na ito sa ating pambungad na panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa panibagong buhay na binigay mo sa amin. Panibagong lakas at panibagong sigla, O Diyos, at patuloy na pangangalaga mo sa amin. Nagpapasalamat kami, Panginoon. At dalangin namin ang iyong mga salita, ang siyang maging gabay namin sa aming patuloy na paglalakbay sa mundong ito, na magbibigay sa amin, O Lord God, ng guidance as we continue serving you. And we pray, let your Holy Spirit move and work in different places, sa ang lugar man kami, outside of the Philippines, anumang bansa, at nasa Luzon, Visayas at Mindanao, anumang mga provinces kami, nasaan, Panginoon, o syudad. Let your Spirit work and speak sa iyong mga anak na kung saan may dedikasyon na maging una ka sa buhay nila. Sa iyo po na pinagkatiwala ang lahat. In Jesus' name I pray. Amen. Damhin po natin ang mga awiting ito, dadalhin sa atin ng CGS Philippines Worship Team. Dati korona niya'y tinig, ngayon'y luwalhati.
Dahil sa iyong kamatayan, ika'y dinanangan. Nilisan mo ang libingan, ika'y buhay, O Diyos. Ika'y buhay, O Diyos. Ang ngalan mo ay tagumpay. Papuri ko sa Diyos alay. Ang ngalan mo ay tagumpay. Papuri ko sa Diyos alay. Sa iyong banal na espiritu, pabangon sa pagkatalo. Ang nabuhay na hari, ang bumubuhay sa akin. Sa iyong ngalan ay may buhay, ihahayag ay tagumpay. Ang nabuhay na hari, ang bumubuhay sa akin. Sa iyong banal na espiritu, pabangon sa pagkatalo. Ang nabuhay na hari, ang bumubuhay sa akin. Sa iyong ngalan ay may buhay, ihahayag ay tagumpay. Ang nabuhay na hari, ang bumubuhay sa akin. Sa iyong banal na espiritu, pabangon sa pagkatalo. Ang nabuhay na hari, ang bumubuhay sa akin. Sa iyong ngalan ay may buhay, ihahayag ay tagumpay. Ang nabuhay na hari, ang bumubuhay sa akin. Salamat sa mga mensahe na ating narinig. Salamat sa CJS Philippines Worship Team sa mga mensahe ng awitin na ibinigay sa atin. Ang ating mga notebook, ballpen, at higit sa lahat ang ating mga Bible po ay atin pong ihanda habang sama-sama nating pagsaluhan ang kanyang mga salita. Buksan natin sa 1 Corinthians 15 verses 1 to 6. Mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Yan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro sa 12, pagkatapos nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. Ngayong umaga, ang ating pag-usapan, buong mundo nagse-celebrate ng muling pagkabuhay ni Kristo. Lalo na ang Kristyanismo. So ito ba ay fake news, mga kapatid, or good news? Ang mga Hudyo naniniwala sila na fake news ang pagkabuhay ni Kristo. Dahil sabi nga ng mga Hudyo, may mga sinuhulan na sabihin nyo, pamalitan nyo, na ninakaw siya ng kanyang mga disciples. Kaya nawala na siya sa tomb, wala na siya sa libingan. Kasi ang labanan dito, there is an empty tomb. So anong nangyari? Ninakaw ba ang bangkay ni Kristo? O kaya siya ay muling nabuhay mula sa mga patay? At may mga sinuhulan,
mga sundalo, hanggang ngayon naniniwala na ang bangkay ni Jesus ay ninakaw, kaya wala na siya doon sa libingan. And that is the fake news. Dito sa binasa natin, there is a good news dahil may ebidensya. Mga kapatid, kung basahin po natin, mapapansin natin doon sa ibaba, nagpakita siya sa 12 at the same time sa 500 na mga kapatid. At mapapansin natin, isa ito sa tinatawag nating good news. Bakit good news? Namatay si Kristo, nilibing, hindi natapos doon. Siya ay muling nabuhay at ipinakita ng Biblia para mabigyan ng validity, no? Maging valid ang kanyang resurrection, idinugtong dito sa Biblia na nagpakita siya kay Pedro sa 12, and that is the evidence of Christ's resurrection. So ito, nagpapakita, maraming tinataglay ang resurrection. This is the major doctrine of Christianity. Kaya ang Christianity lamang ang merong Diyos na buhay. Hindi ang Buddhism, dahil sa Buddhism, si Buddha namatay, hindi nabuhay muli. Di ba? Hindi makikita natin, walang validity. So, kahit sa atin dito sa local, may sumasamba kay Rizal. Si Rizal, bayani natin, pero hindi natin Diyos yan. Kasi namatay si Rizal, hindi siya muling nabuhay. May mga ideas o teaching na ibinigay, pero hindi dapat sambahin ang hindi nabuhay mula sa mga patay. Pero mapapansin po natin, merong Buddhism, si Muhammad namatay, pero hindi siya muling nabuhay. Kaya may mga Mohammedanism, pero matindi ang dedication nila. So gusto ko ipakita sa atin dito, kung kaya't kailangan, mas matindi ang ginagawa natin ngayon sa pagsunod sa Diyos. Dahil si Kristo, totoong tao, pinatunayan na totoong Diyos yan dahil muli siya nabuhay mula sa mga patay. That is why, napaka-importante ng ating tinatawag na sandigan ng pananampalatayan natin. And that is our theme for today, the impact of Christ's resurrection. Pag sinabi nating impact, mga kapatid, nakakita ba kayo ng sasakyan, lasinggero ang nag-drive, binangga niya sa pader ang sasakyan niya? Butas ngayon yung pader. Ang tawag noon, matindi ang impact. May nangyaring epekto. May nakikita kang, kumbaga, sa negatibo, ang sasakyan naman dapat dinadaan sa kalsada, hindi binabangga sa pader. At masasabi ng iba, ang lakas ng impact. Kapag sinabing impact, may nangyaring matindi. No? Butas ang pader. So that's impact. Halimbawa, pag lumindol, no, nag-collapse ang isang building, that's impact. Ang tindi ng impact ng ng lindol. Ibig sabihin, may naiwang bakas. No, may naiwang bakas ang lindol, may naiwang bakas ang isang nagdadrive na maaring lasing, binangga niya sa pader, may bakas ang iniwan, butas ang pader. So that's the typical ordinary illustration ng salitang impact. So ganon din, pagdalhin natin sa nangyari kay Christ, pag sinabing impact, may bakas na iniwan, may epekto na iniwan ang muling pagkabuhay ni Kristo. Ibig sabihin, hindi siya kwentong barbero, mga kapatid. So ito yung dapat tinitreasure natin. Kaya kung anong ginagawa mo bilang Kristiyano o disciple, naglilingkod ka kay Lord, hindi lang kung Sunday ngayon, as we celebrate the resurrection of the Lord Jesus Christ. Talagang matindi ngayon ang paglilingkod mo kay Lord kasi matindi yung impact ng resurrection ng ating Panginoon. Hindi siya religious na ginagawa mo lang ang muling pagkabuhay ni Kristo every year, mga kapatid. Ibig sabihin, kung naunawaan natin ang resurrection ni Jesus Christ, mahihiya ka sa ginagawa mo ngayong klase ng paglilingkod. No? Kung saan ka pinagpala o kung saan ka may problema, doon ka lang aktibo kay Lord. Di ba?
Ibig sabihin, dapat nakikita sa atin ang continuity at matitindi ang ginagawa. Kung matindi ka dati, mas matindi ka ngayon sa pag-alay mo ng buhay paglilingkod sa Panginoon. So ngayon, ating pag-usapan, ano bang impact ng Christ's resurrection? Ano ba ang naiwang bakas nito sa ating ngayon na nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon? Tandaan natin, nabuhay muli si Kristo at hindi na siya muling namatay. Maraming tao na may himala na buhay, namatay pa din. Si Kristo pinakita lamang niya na He is the living God. Siya ay Diyos na buhay. God is alive. That is why tayo ngayon na sumusunod sa Panginoon, hindi tayo dapat mga patay sa paglilingkod sa Kanya. Kasi hindi siya bagay na ang nagsiserve kay Lord, puro mga patay ang kanilang klase ng paglilingkod. Matamlay, walang kabuhay-buhay, at pagdating sa gawain ng mundo, masigla. Pagdating kay Lord, inaantok, tanghali na magising, natutulog. Pag nagbasa ng Bible, hindi makatulog. Pag binasa ang Bible, natutulog. Kahihiya yun, mga kapatid, if we really believe Jesus Christ resurrected from the dead. No? Pagkatapos wala kang gana sa pagsamba sa Diyos, mapa-online o mapa-face-to-face, so mapupul tayo sa religiosity. That is why today is napaka-importante ng paksa natin. Makikita natin, this is the power of Christ's resurrection. The great impact of Christ's resurrection. So makikita natin, ang lakas ng dating ng muling pagkabuhay ni Kristo. Kung ang mga Buddhism nga, Mohammedanism, Rizalista, ang aktibo nila, patay naman ang sinasamba nila, dapat mas matindi ang mga Kristiyano. Ang Christianity ginawang religion ngayon. Christianity is not a religion but a relationship with the Lord Jesus Christ. Di po ba? Dahil ito lang ang name na Christianity sa buong mundo na nagse-celebrate ng resurrection of Christ. Ang mga nagse-celebrate, puro religyoso. Bukas magnanakaw na ulit mga yan. Bukas magdadrugs na naman sila. Para bang every year si Christ nabubuhay. Ngayon, ang babait for 1 week, walang nakawan, walang huldapan, walang patayan. Ayun. Mamayang ingay na naman ng paligid natin. Ayan, karaoke dito, karaoke doon, saksakan dito, saksakan doon, droga dito, droga doon, awayan dito. Palagay nyo kaya tamang pananaw natin sa resurrection ni Christ? Hindi. Mga kapatid, mali. At yan ang practice. Ang linis ng kalsada. Kasi ang iba, nangingilin sila. Huwag tayo muna magnakaw, patay ang Diyos. Para bang tinutulungan ka pala ng Diyos magnakaw dahil buhay siya. Diba? So marami tayong mga distorted belief about God. At hindi ganun ang Diyos natin. Pag sinabi Christ's resurrection, pati ikaw binago ng Panginoon. Mga kapatid. Biro mo walang akyat bahay gang ngayon. Mamaya pa mangyari, no? Nakita niyo mga kapatid? So nagbe-behave tayo kasi ang Diyos ay patay. Pagbuhay siya, para bang tinutulungan tayo ng Diyos sa mga bad practices natin. Pero hindi ganyan ang ating ginagawa sa ating journey sa Diyos. Because He is a holy God, He is a living God, lalo nating ayusin ang ating ginagawang paglilingkod. Kaya the impact of Christ's resurrection, number 1, our faith is not useless. Ang ating pananampalataya ay hindi nauwi sa walang kabuluhan. Di ba? So very clear po yan sa Bible. No? Ibig sabihin, may katuturan ang ating pananampalataya. Tingnan natin. Verse 2, naligtas kayo sa pamagitan nito kung matatag ninyong pinanghawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. That's the good news na pinadala ni Pablo, dahil kung hindi, walang kabuluhan ng inyong pananampalataya. So sabi ni Paul, your faith is useless kung walang good news. And the good news is not only the death of Christ, but the resurrection of Christ. Hindi kumpleto ang good news kung siya ay namatay at nalibing. Naging good news kasi siya ay resurrected from the dead. Kaya nga, sabi niya, kung hindi nangyari yan, walang kabuluhan ng inyong pananampalataya. 14. Ang sabi po dito sa 14,
At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ng aming pangangaral at walang katuturan ng inyong pananampalataya. So kahit lahat ng pastor mag-preach every day, worthless ang preaching and worthless ang faith natin if Christ was not risen from the dead. So nakita natin mga kapatid, ibig sabihin may worth, may value, may treasure ang ginagawa natin sa Panginoon, lalo na yung faith natin sa Kanya. No? Alam nyo bang ibig sabihin ng faith? Pinaniwalaan mo kahit hindi mo nakikita. Yun ang faith. Isi-simplified natin mga kapatid, ang opposite ng faith. Dito, mas gusto nyo dito. Ano ba opposite ng faith? Fear. Takot. Kaya marami ngayon natatakot kasi negative ang isip. Alam nyo ba sa layman's mindset ang faith, positibo ang pananaw mo sa buhay. Diba? Kasi pag faith, hindi natin maunawaan. Ang faith, wala kang takot everyday sa buhay mo because we live by faith, not by sight. We walk by faith. So tayo, kaya tinawag tayong mananampalataya, nanampalataya tayo, nananalig tayo sa Diyos na hindi man siya natin nakikita, pero siya ay nagpapagaling ng ating mga sakit. Siya ay nagpapala. Siya ang humahawak sa ating bukas. He is the one who holds our future, and that is our God, the living God, risen from the dead, and that is Jesus Christ. That is why we have faith. Hindi tayo pumupunta sa mga manghuhula. Kailan ba lindol? Kailan schedule ng lindol? Schedule ng bagyo? Hindi. Kahit manghuhula, kailangan niya si Kristo. Di ba? Ibig sabihin, we don't know kung ano ang future natin. We don't know our future, but the one who holds our future is God. And that is our faith. Na itong taong 2025 na to, as we enter the second quarter, the third and fourth quarter of the year, we believe, we have faith in God na mangyayari ang ating pananampalataya. Kaya nga yung mga taong nagre-reach out ng lost people, because of their faith, aabutin ko ang taong ito, magulang ko, kapatid ko, kamag-anak ko, nanampalataya ako, babaguhin sila ng Panginoon. That is why we have our winning. We have our discipling or discipleship. Hubugin ko siya, gagamitin ako ng Panginoon. Ibig sabihin, that is why we disciple people, we win people, we train people, we read our Bible, we pray every day because of faith. Mababago ang buhay ko kapag nagbasa ako ng Biblia dahil naniniwala ako, this is the book of all books. Ang taong ito, nanampalataya ako, tatanggihan man niya ako, hindi. Sa kanitong paraan, maalis ko siya sa kadiliman tungo sa liwanag. And that is your faith. So, tandaan natin, we operate in faith. This year, I can complete my 12 disciples. That's faith. This year, I can have my own leaders. Na ang mga disciple ko maging leaders sila, magagamit sila. That's faith. So, our faith is not dead. Because faith without work is dead. Ibig sabihin, if you really understand the resurrection of Jesus Christ, masigasig ka na ginagamit ka ng Panginoon, mga kapatid. Because you have faith. Like for example, paano natin malalaman na we have faith? Nang lumapit ka kay Kristo, ikaw nang may pinakamatinding kasalanang ginawa sa Kanya. Pero nanampalataya ka, namatay si Kristo sa iyo, nilinis ka ng dugo ni Kristo, at pinatawad ka ni Kristo. That is faith. Ibig sabihin, walang mas matinding kasalanan ang isang tao na hindi patawarin ni Jesus Christ. Kaya we come by faith. For by grace you have been saved through faith. Kita niyo kapatid, grace and faith, ito ang dahilan bakit naayos tayo. Walang matuwid sa atin, wala kahit isa. But you believe in God, if you believe in Jesus Christ, you are cleansed by the blood of the Lord Jesus Christ. Nang kasalanan ko, kasalanan mo, nakatago man yan o hayag, hindi ka nga nagnakaw,
pero may puot ang puso mo. Di ba? Hindi ka nga nagmura, pero marumi ang isip mo sa iyong kapwa. Kasalanan pa rin yun. Pero nang makilala mo si Kristo, humingi ka ng tawad sa Kanya, and you believe by faith, you are cleansed by the blood of Christ. Kaya walang pwede magyabang sa ating lahat dito, mga kapatid. Lahat tayo madumi sa Lord. At by faith, naniniwala tayo nang humingi tayo ng tawad sa Diyos, pinatawad niya tayo. Di po ba? Because sabi yan sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to cleanse and forgive us from all our unrighteousness. So walang pwedeng maglinis ng kasalanan natin, si Kristo lang. Kung si Kristo ay hindi nabuhay mula sa mga patay, walang katuturan ng ating pananampalataya. Walang kwenta ang mga preaching, pangangaral patungkol kay Kristo. Kaya nga, isang pagpapala, hindi lang pagpapala, pinakamatinding pagpapala sa lahat, we serve the living God. Na anumang kasalanang ginawa mo noon, ngayon at magpakailanman, nakahanda na yung kapatawaran ng Diyos sa atin. But we don't abuse that. Di ba? Ibig sabihin, ang Diyos palaging nagpapatawad sa atin pag nagkasala tayo. That is why ngayong umaga dito niya makita, napaka-useful ng aking faith. Hindi siya worthless. Hindi siya useless. Bakit? Buhay ang aking Diyos na sinampalatayanan. Hindi ko siya nahihipo, hindi ko siya naririnig, but I operate by faith. Na lahat ng anumang dinudulog ko sa Kanya, anuman ang aking hinihingi, tayong lahat nag-ooperate sa faith. Hindi man sinagot ang prayer mo ngayon, pwede bukas, next week, o next month. That's faith. Hindi mo pa siya natanggap pero naniniwala ka, magkakaroon ka niyan. Ibig sabihin, hindi mo pa nakitang binago ang taong ito, pero naniwala ka, dinudulog mo siya sa Lord, ang Diyos ang gagalaw sa buhay niya. Yun ang pananampalataya. Nagsisimula ka ng trabaho mo, ng business mo, nanampalataya ka, uunlad ang iyong trabaho o negosyo mo, dahil may pananampalataya ka sa Diyos. Because we cannot please God without faith. Hebrews 11 verse 6. Ibig sabihin, every day sa buhay natin, nag-ooperate tayo by faith, mga kapatid. Kaya, ang impact ng Christ's resurrection is that our faith is not useless, mga kapatid. Dahil sa ating pananampalataya, alam natin may Diyos na hindi nakikita, pero buhay siya na nag-ooperate sa buhay natin. Kaya nga tawag sa iyo, hindi lang may faith, dugtungan mo, you are faithful. Tapat ka ngayon na nagsiserve sa Lord kasama pamilya mo. Ang mga pagan people nakatingin sa mga nakikita. Pagkain, pera, material things. Ang mga nanampalataya kay Kristo nakatingin sa mga bagay na hindi nakikita. Ano ang mga bagay na hindi nakikita? Langit. Sino dito nakarating na sa langit? Hindi mo nakikita ang langit, pero alam mo may langit sa kabilang buhay. Nakita niyo mga kapatid? Ang Diyos na ating pinag-usapan ngayon, hindi siya natin nakikita. Pero anong sabi ng Bible? May 2 o 3 nag-uusap sa aking kalagitnaan. Ako'y nasa kanila. So ibig sabihin, saang bansa ka man ngayon, anong probinsya ka man ngayon, saang lugar ka man ngayon, saang bahay ka man ngayon, nakaupo ka dyan. Pero ang Diyos kasama natin. Different places because God is infinite God. You cannot limit God in certain location. And that's the power of God, even in online platform. Nakita niyo mga kapatid? So ibig sabihin, that is our faith. So our faith is not useless. Kung si Kristo na ating tinatawag, walang kwenta tong ating ginagawa. Kung si Kristo na tinatawag natin, hindi nabuhay mula sa mga patay. Mga kapatid. Kaya buhay na buhay ka ngayon dahil buhay ang Diyos. Gumigising ka ng maaga, binabalyo mo to, kasi hindi patay ang Diyos natin. He's not a Muhammad, a Buddha, o Rizal. Ito nga, mga maling katuruan, buhay na buhay tayo pa, mga kapatid. Nakita niyo po? Ibig sabihin, nakikita ni Lord na bumangon ka, nag-prepare ng sarili mo, naligo ka, nagdamit ka ng maayos, dahil sasambahin mo, ang Diyos ay Espiritu.
at Diyos na nabuhay mula sa mga patay. And that's the impact of Christ's resurrection. Ang ating pananampalataya ay may kabuluhan. Hindi siya nawalan ng kabuluhan. Kaya nga sabi dito, our faith is not useless before God. Kaya nga dapat ang mga sumusunod kay Kristo masisigla. Hindi pagdating sa mundo ay ang sisigla. Pagdating sa Diyos na buhay, hindi tayo dapat kumikilos na parang mga patay. Second, the impact of Christ's resurrection is this: our labor in the Lord is not in vain. That is the last verse of 1 Corinthians 15. Alam niyo, ang 1 Corinthians 15 is the resurrection chapter. Ang yaman nito ng resurrection chapter na to. At gusto ko lamang damputin ang nangyayari sa atin, mga kapatid, na yung nagpapagal ka sa Panginoon, masipag ka sa Lord, hindi mo lang, bakit sasabihin ni Lord, well done, good and faithful servant? No? Because you believe He was risen from the dead. At makikita mo dito, mga kapatid, na maliit o malaking ginagawa mo, your labor in the Lord is not in vain. That is in verse 58. Tawirin po natin to, lulundag tayo sa uling verse. Sabi dito, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. So yung paghihirap mo, that is your labor. Ang paglilingkod mo, that is your labor. Kanino? Kay Lord. So your labor in the Lord ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Sabi dito, hindi yan masasayang. Yung mga inaabot mo na bago ang buhay ngayon, reward ni Lord sa iyo yan na makita mo nangunguna na ngayon sa paglilingkod. Nakadevelop ka ng leader. Di po ba? Yung pagpapagal mo, hindi lang sa asawa at mga anak mo, kundi dinala mo sila kay Lord. Hindi nawala ng kabuluhan yan. Tinulungan ka ng Diyos. So your labor in the Lord is not in vain. Nakita natin, mga kapatid, nakadevelop ka ng mga disciples, not only one, not only 12, but many disciples. Hindi masasayang yan, mga kapatid. Si Lord magsasabi sa iyo, well done, good and faithful servant. Because God is alive. Buhay ang Diyos. So, maliit o malaki man ang ginagawa mo sa Lord, dati nakikinig ka, labor ba yung pakikinig? Yung ginagawa nyo ngayon, labor ba yan? No, hindi yan labor. Hindi ka pa nagle-labor kay Lord, nakikinig ka pa lang eh. Pero nang nakinig ka, nagpa-disciple ka, nagpa-train ka, nag-develop ka na ng leader, na-develop ka, that is labor, mga kapatid. Kaya hindi ka dinisenyo ni Lord para lang tagapakinig. Tumulong ka sa pagpalaganap ng kanyang mga salita. Ang may mga ambag sa gawain ng Diyos, nakadevelop ng disciples and leaders, naging fruitful. Yan ang mga tinatawag na nagle-labor. Hindi madaling dalhin ang tao sa Panginoon. May mga mang-insulto dyan, pagtatawanan ka, kukutyain ka, sisiraan ka. Hindi madali. Pero that is not in vain. After that, you create more leaders and disciples. Mga kapatid. And very clear yan sa verse 58. Hindi masasayang ang iyong paghihirap. So hindi yung paghihirap, yung kumakanta ka, sumasayaw ka. Hindi paghihirap yon, mga kapatid. Ibig sabihin, dito nyo makita, napakahalaga pala ngayon ang ginagawa ko. Yung may nakikreate ako ng mga leaders, may nakreate ako ng mga disciples na nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. No? Ibig sabihin, napaka-importante ng ginagawa natin, mga kapatid. Kaya, very clear ang banal na kasulatan na ang lahat ng ginagawa nating pagpapagal, nire-record ni Lord yan. No? Nire-record ng ating Panginoon yan, mga kapatid. Kaya huwag niyong isipin na walang kabuluhan yung ginagawa niyo. Ang Lord nag-a-appreciate niyan. No?
Kaya ang tanong nyo ngayon sa sarili nyo, ang ginagawa ko ba gawain ng Diyos o gawain ng tao? Marami nagpapakamatay talaga sa kanilang sa kanilang kumpanya. Pagkatapos mumurahin lang pala ng amo. Di ba? Marami may sweldo sila pero binubuli sila ng amo nila. Di ba? Ang reward lang nila kumita ng malaking pera. Ang lahat ng naglilingkod sa Diyos, walang reward na finances. Pero ang reward ng Lord sa atin, meron kang magandang pamilya na may takot sa Diyos, na secured na sila sa eternal life. Priceless po yan. Di po ba? Ang iba kasi nagle-labor, may kikitain ba ako dyan? Di po ba? Pero yan ay mawawala. Sa Lord, eternity ang ginagawa natin. Ibig sabihin, i-acknowledge ka ni Lord hanggang sa buhay na walang hanggan ang ginagawa mo. So, ang taong nagwo-work sa tao, temporal yan. Pero ang taong nagwo-work kay God, eternal yan. May eternal reward ka. Kaya your labor in the Lord is not in vain because God is alive. Nakikita niya yung mga sakit na naranasan mo, nasaktan ka sa mga tao na dinadala mo sa Lord, mga pang-alipusta, pang-insulto, naramdaman ng Diyos din ang naramdaman mo. Nakikita ni Lord ang mga iyak at luha mo. Pero nagpipray ka pa din. Hindi ka nagtatanim ng galit, ng puot sa mga taong yan. Kaya your labor in the Lord is not in vain. Malinaw yun mga kapatid. No? Ang iba talagang nagkakandagu-kuba na sa pag-asikaso sa mister, tapos mumurahin lang ng mister, minsan sasaktan pa. Diba? Binabigyan siya palagi ng bituin, suntok dito, suntok doon, tapos siniserve niya mister niya. Di po ba? Merong ganyan na mga battered wife, nagle-labor sa husband. Di ba? Ang iba naman, matindi mag-labor sa mga anak, tama naman palakihin yung anak nyo. Kung maaari lang, wag dapuan ng langaw o ng wag makagat ng langgam. Paglaki, siya na kinakagat. Siya na minumura. May mga anak na minumura ang magulang. Kita niyo mga kapatid? So hindi masamang mahalin ang anak, ang asawa, mahalin ang trabaho, pero higit nating mahalin ang paglilingkod natin sa Diyos. Na dapat ang mga anak, asawa, dinadala sa Lord yon. Kasi time will come, magkakasumbatan kayo. Ginawa ko ng lahat. Pag naligo ka, may tuwalya na, may almusal ka pa. Pagkatapos, pinapaliguan pa kita, hinihilod pa kita. Ito na lang gagawin mo sa akin. May sumbatan, mga kapatid. Ginawa ko ang lahat, binibigay ko na sweldo sa iyo, pero ito pa rin. So may sumbatan. Kasi nagle-labor kayo sa tao eh. But if you labor in the Lord, your labor in the Lord is not in vain. May mga magulang na nagsasabi, kung alam ko lang maging suwail ka, hindi na kita niluwal. May ganyan. Di ba? Kasi, ang anak, kinakalaban na yung magulang. Nagsisi ako, dapat nilaglag na lang kita. Tingnan nyo mga kapatid, may sisihan eh. Kaya too much love is dangerous sa tao. Maganda ang too much love, ibigay mo kay Lord. Ayusin niya pamilya mo. Because your labor in the Lord is not in vain. Maganda ng objective natin. We have a priestly family. Ang tatay, ang nanay, priority si Lord, pati mga anak. Di po ba? Then makikita mo, your labor in the Lord is not in vain. Tinitreasure mo ngayon lalo yun. Kaya sa time natin ngayon, mga kapatid, mapapansin po natin, no? Mas madaling iwan ang gawain kaysa gawain sa labas. Ang iba, hirap mag-resign sa labas kasi kumikita. Pero sa gawain ng Diyos, kayang iwan. Pero tandaan natin to. Ang prinsipyo niya dapat ganito. Pwede mong iwanan lahat, pero wag na wag mo iwanan ang gawain ng Diyos. Halimbawa, leader ka na, disciple ka na, lalo na kung may alaga ka pang mga tao, lalo na kung bilong ka na sa church, ginagamit ka na sa church. No? Pagkatapos nasulsulan ka, naniwala ka sa paninira, umiksit ka ngayon sa paglilingkod, may backfire yan. Alam niyo ba pag sinabi backfire?
babalikan ka ng Diyos. O ngayon, ano nangyari ngayon sa buhay mo? Chismosa ka na. Chismoso ka na. Nakikinig ka na sa mga wrong people. At naging wrong na lang ang pamumuhay mo. Hindi mo pinahalagahan kasi yung tamang paglilingkod kay Lord. Diba? So walang pagpapala sa mga tumatalikod sa paglilingkod sa Diyos. Diba? It's a blessing na we have more leaders, more disciples who serve God. Yun ang may value, yun ang may treasure. Biro mo, pag sinabi gawain ng Diyos, Diyos ang may hawak sa iyo. Ang iba nadaig ng problema, nadaig ng pagsubok, nagdaig ng mga alalahanin sa buhay, nangyari, iniwanan nilang gawain. Pero ano nangyari? Lalo silang nabaon sa problema. Lalo silang nalugmok sa problema. Kaya tandaan natin, it's a challenge to all of us. We serve a true living God. Tandaan ninyo to. Isang pagpapala na ikaw ay ginagamit sa paglilingkod kay Lord. You know why? God is all-knowing God. God is alive. Alam niya na tapat ka sa ginagawa mo. Ang Diyos ang magre-reward sa iyo. Maybe it's not the material things, pero iba ang Diyos pag nagpala. Andyan yung kanyang protection, andyan ang kanyang anointing, andyan ang depensa ng Diyos sa buhay mo, katulad kay David, kay Daniel, kay Abraham, kay Isaac. Ibig sabihin, yung favor ni Lord sa iyo, special. Bakit? Binabalya mo yung pagsiserve mo sa Kanya eh. Kaya wag na wag nyo itapon ang responsibilidad na binigay sa inyo ng Lord. Ang iba, na in love lang, maling pagmamahal, no, tinakwil na ang paglilingkod kay Lord. Kaya lahat ng ginagawa, puro mali. Tandaan ninyo, lahat kayo na may ginagamit ng Diyos, you develop disciples, you develop leaders, you value prayer life, you value devotion, you reach out more people, you bring people to the Lord. Yun ang layunin ng buhay natin. Hindi lang puro kain, hindi lang puro pamamasyal. Dinugtungan mo ngayon ng isang buhay na may bahagi ang langit. Kaya makikita mo, you're different now. Iba ng klaseng pamumuhay mo. Masasabi mo, this is life. Ang pagkakamali ng iba, akala nila ang buhay, mamasyal ka around the world. That is not fulfilling life. Makain mo lahat ng klase ng pagkain. That is not the fulfilling. Ang fulfilling life is that maraming nabago ang buhay dahil sa iyo. At dahil dyan, nagpapatunay na ang Diyos ay buhay. That is why resurrection is a proof that your labor in the Lord is not in vain. Patunay yan na ang pagpapagal mo sa Lord ay hindi nawalan ng kabuluhan. So nakita natin mga kapatid, kaya itong challenge ko sa atin, kung ikaw man ngayon nag-undergo ng training, kung ikaw man ngayon ay baguhan, kung ikaw man ngayon ginagamit ng Diyos, lalo mong pagbutihin. At kung ikaw ay bago, maging excited ka na naway gamitin ako ng Diyos kasi siya ay buhay na Diyos. Hindi po ito mga kapatid, secular world. Sa secular world, pag nagwo-work ka, tutumbasan yung work mo ng sweldo. Sa Lord, diba? Lagpas-lagpasan pa yan. Nung makilala mo siya, nakita mo, nung maliit ka pa pala, binibless ka na ng Lord. Pamilya mo. That is why, lalo mong pinag-igihan ang pagsiserve sa Kanya. Lalo mo iti-treasure ito. No, you give your time, your skills, your ability, everything that you have. You are committed. Kung ikaw ay magaling dati, ginagalingan mo pa ngayon. Kaya lalo ka pa i-bless ni Lord. Di po ba? Hindi mo nilalabnaw ang paglilingkod sa Kanya. Tandaan natin, our labor in the Lord is not in vain. The third, dadako tayo sa pangatlo. The sting of death has been defeated. Ibig sabihin, ang kamandag ng kamatayan ay wala na. Natalo na because of Christ's resurrection. Anong sabi po dito? Sa 55-57. Tingnan po natin. Nasaan o kamatayan ng iyong tagumpay?
Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Then in 57, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binigyan niya ng tagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Alam nyo ba ang number one fear ng tao? Number one fear ng tao, kamatayan. Ang tao nagsisikap na huwag mamatay. Nag-iingat ng buhay. Pero tandaan natin, ang Diyos ang nagbibigay ng schedule ng kamatayan natin. Pero ang kamatayan nawala ng kamandag nung si Kristo nabuhay mula sa mga patay. Ibig sabihin, as we go on serving the Lord, you are not afraid of death. Hindi ka takot mamatay, mga kapatid. Kasi ang kamatayan ay wala ng kamandag sa buhay po natin. Kaya nga sabi ni Pablo, for to me to live is Christ, and to die is gain. Walang disciples o mga leaders o mga followers ni Christ na takot mamatay. Kasi ang unang nagtagumpay sa kamatayan, si Kristo. Sabihin, wala nang masasabing sakit ang kamatayan. Wala nang dapat katakutan sa kamatayan. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Sabi naman ni David sa Psalm 23. Ibig sabihin, ang mga nakaunawa at nakakilala sa Diyos na tunay ay hindi takot mamatay. Kaya sabi ko, kaya pala maraming martyr. Maraming kahit binabantaan sila sa kanilang ginagawa, nagsiserve sila sa tunay na Diyos, hindi sila takot. Ay may mga balita nga, matagal na mga kapatid, mga missionary dati, nire-rape sila mga babae just to preach the gospel. May mga nagpipreach sa prison, pinapatay sila ng mga prisoner, but they are not afraid. At makita natin sa Hebrews 11, iba pinapakain sa leon, hinahati ang kanilang katawan, but they are not afraid because of faith, because they believe sila'y naglilingkod sa tunay na Diyos. Kaya ito yung dapat makita sa ating panahon ngayon. You are not afraid to die for Jesus. Kasi wala nang kamandag ang kamatayan. So, tandaan po natin mga kapatid, as we go on serving the Lord, hindi tayo dapat matatakot kung ano man mangyari sa buhay po natin. Very clear po dito, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binigyan ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. You know why? Ba't hindi tayo matakot sa kamatayan? Because there is life after death. Ang isa sa nakakatakot sa lahat, kung hindi nabuhay si Kristo, para lang tayo ditong mga damo, nasunog, namatay, wala nang pupuntahan. Para lamang tayong mga gamit na pag nasunog, wala na. Kaya nga sabi kanina ni Paul, walang halaga ang ating pananampalataya, ang pangangaral, ang pagpapagal kung hindi nabuhay si Jesus mula sa mga patay. So ibig sabihin, Jesus conquered the death. Napagtagumpayan niyang kamatayan. So ibig sabihin, there is life after death. At ang isa sa maganda dito mga kapatid, kung basahin yung 1 Corinthians 15, there is what we call glorified body, resurrected body. Kung paano nagkaroon ng resurrected body si Christ, magkakaroon din po tayo ng resurrected body. If you read the whole chapter 15 of 1 Corinthians, ibig sabihin yung imperfect body natin, magiging glorified body po ito. Papalitan ito ng katawang panlangit kung paanong nangyari kay Jesus Christ. Kaya nga nung nabuhay si Christ mula sa mga batay, hindi siya makilala ng kanyang mga alagad. At yun ang isa sa mga mystery ng resurrection. Kaya tandaan natin, yung pangit na hubog ng katawan natin, anumang sitwasyon ng ating physical body, magiging perfect ito sa huling panahon. Magkakaroon tayo ng resurrected body. Kaya wala nang kamandag ang kamatayan. That is why we have our hope. May pag-asa po tayo. Kaya ang iba tingin nila, pag namatay, wala nang pag-asa. Sa mga disciples, mga leaders, mga followers of the Lord Jesus Christ,
ang kamatayan is a gain for us. Like si Paul, sabi niya, for me to live is Christ, but to die is gain. So, ang mga anak ng Diyos, wala dapat katakutan. Number one fear ng tao, mamatay siya. Hindi, walang fear. Kumbaga may takot ka na magkasakit, natakot ka na iwanan ng iyong mahal sa buhay, pero matinding takot ng lahat, mamatay. Kapatid. Pero nakita natin, si Jesus na pagtagumpayan niyang kamatayan. Kaya we live by faith, not by fear. Nabubuhay tayo ngayon, dapat malakas ang loob natin. Dapat meron tayong tinatawag na tapang ng loob sa pag-abot ng mga tao at walang takot sa atin dapat na mawalan tayo ng buhay as we continue serving the Lord because Jesus conquered the death. Kaya nga, there is no sting of death. Ito'y natalo na, mga kapatid. Kaya ano man ngayon sa ating paglalakbay bilang mga Kristiyano, wala kang kinatakutan. Alam niyo mga taong may takot, hindi na makaalis sa bahay. Natakot siya sumakay sa sasakyan, baka daw maaksidente. Alam niyo mga may takot, puro negative. Natakot siyang sumakay sa eroplano, baka mag-crash. Lahat na lang may takot. Di ba? Hindi siya makatulog, baka akyatin siya ng mga magnanakaw, puro takot. Pero tandaan natin, there is no fear to those who believe in the Lord Jesus Christ. Even death, you are not afraid. Kaya ito ang isang masasabi nating impact ng Christ's resurrection. Na sa kamatayan ni Kristo, marami palang bunga, resulta ito sa buhay po natin. Now, every day as we live by faith, and every day, anuman maganap sa buhay natin, we are not afraid to die for the Lord Jesus Christ. Hindi po tayo kayang dugtungan ng mga material things. Only Christ can prolong our life, mga kapatid. Kaya kapag naglilingkod ka kay Lord, nakita ko marami na poprolong ang buhay. But kung dumating man sa ating ang kamatayan, you are not afraid to die. That is victory. Di po ba? Magandang namatay ka na naglilingkod sa Diyos. Masaklap na namatay ka na palayo ka pa sa Panginoon. Di po ba? Namatay ka dahil gumawa ka ng kasamaan. Magandang namatay ka dahil nagdala ka ng mga tao para kay Kristo. Ayon. Kaya sa ating pagtatapos, tandaan natin to. We give value in everything we do in the Lord. Because the God we serve has risen from the dead. So binibigyan natin ng halaga lahat nating ginagawa kasi ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na buhay. Kaya dapat lalo nating husayan, galingan ang ginagawa natin dahil our God is not dead. Our God is alive. Damhin natin ang mga awiting ito, dadalhin sa atin ng CGS Philippines Worship Team. Oh, they crucified thy Savior and laid him in a tomb. The life that once brought love and hope slipped away that afternoon. You see, Satan gleamed with pleasure that day at Calvary, for he thought he had won a mighty victory. Like him, all of the demons of hell began to cheer. Oh, but little did they know that their end is growing near. Early Sunday morning, just like Jesus said, he broke the curse of sin and death, and he rose up from the dead.
lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken. We have perfect liberty. The Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. He's the author and the finisher of our faith. The stone they threw away is a cornerstone today. Death has no more victory, and the grave has no more sting. Hallelujah, hallelujah. Wonderful Counselor, a mighty God is He. Yes, Lord. The everlasting Father, He's the precious Prince of Peace. He's the Word that lives forever. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory. In the grave has been denied. Jesus lives forever. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken. We have perfect liberty. The Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. Yes, Lord. Yes, Lord, I believe. Yes, Lord. Yes, Lord, I believe You're alive in me. I'm gonna shout aloud to the rock of my salvation. Yes, Lord, I believe. Yes, Lord, I believe. Yes, Lord, I believe You're alive in me. I'm gonna shout aloud to the rock of my salvation. Yes, Lord, I believe. Thank you, Jesus. I believe the tomb is empty, 'cause I know my heart is full of the glory and the wonder of Your name. I believe the power that raised You is alive in me right now, and the joy within my heart can be contained. Yes, Lord, I believe. I believe. Yes, Lord, I believe You're alive in me. I'm gonna shout aloud to the rock of my salvation. Yes, Lord, I believe. Yes, Lord, I believe. I believe You're alive in me. Yes, Lord, I believe You're alive in me. I'm gonna shout aloud to the rock of my salvation. Yes, Lord, I believe. I believe the tomb is empty, 'cause I know my heart is full of the glory and the wonder of Your name. Thank you, Jesus. I believe the power that raised You is alive in me right now, and the joy within my heart can be contained.
salvation. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. I believe. Yes, Lord. You are alive. Jesus is alive. Hallelujah. Let us pray. Panginoon, salamat sa palaala mo sa amin. Thank you so much, O God, because we serve a living God. Diyos na buhay, Diyos na nakikita anuman ang estado ng buhay namin, Diyos na nakakaalam ng uri ng aming paglilingkod. I pray, O Lord, blessing sa lahat ng mga anak mo na kasama namin dito sa online simbahay. Because we serve a living God, I pray healing sa mga may sakit. I pray, O Lord God, life sa bawat isa sa amin because we have our living God. Bless all our labor. Pagpalain mo lahat ng mga naglilingkod. Pagpalain mo, Panginoon, ang nagpapatuloy sa pagsunod sa iyo. Dalangin ko, Panginoon, na hindi ikaw ang last priority but you are our priority because you are the one who gives life to us. You are a living God and deserve ka, O God, na aming sambahin. Deserve ka na aming i-exalt. Kaya sa oras na ito, Panginoon, kagalingan, kasagutan sa lahat ng may mga hinihingi sa iyo at pagbabago sa buhay ng mga tao, Panginoon, na may aspiration na ma-change ang life because we have a living God. Our God is alive. At sa oras na ito, O God, I pray blessing to all of us today in the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people even in online and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our lot project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.